Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Ayun. Para pong tahimik po tayo ngayon. Good morning po ulit sa ating church. Ayun. So tayo po ba ay excited na pong makapakinig ng salita ng Diyos? Amen. Yan. So syempre po, bukod po sa ating midweek services, every prayer meeting, no, we have the opportunity po to hear the Word of God as a community every Sunday. So dapat po talaga, lagi po tayong may kagalakan na dumalo at makibahagi po sa gawain ng Panginoon every Sunday. So yun po. Tatry ko lang kung gumagana to. Kabado po, kaya tinetesting. Sige po, ayan. So, bago po tayo magsimula, manalangin po muna tayo, no? O aming pong Diyos na dakila sa lahat, kami po, Panginoon, ay lumalapit, Panginoon, sa inyo pong trono ng awa at biyaya, Panginoon. Ang dalangin po namin, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, kasihan mo, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon. Samahan niyo po kami, Panginoon, at maranasan ng bawat isa, Panginoon, ng kapangyarihan, Panginoon, ng inyo pong mga salita, Panginoon. Kami po, Panginoon, ay naniniwala at nananampalataya na ang inyo pong mga salita ay buhay, Panginoon, at kayang kumilos, Panginoon, sa amin pong mga buhay. Dalangin po namin, Panginoon, ang inyo pong pagsama, Panginoon, sapagkat kung wala kayo, Panginoon, ay wala po kaming magagawa. Tanging sa inyo po namin iniaalay ang gawain ito sa natatanging pangalan ng inyong pong anak na si Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. So, Amen po. Magandang umaga po ulit sa ating lahat. So, ayan, so sobrang kabado po ako na yung heartbeat rate po nung ito, nag-a-alarm po siya. Nag-a-alarm po siya kapag tumataas yung aking, bumibilis po yung aking heartbeat. Kamusta po kayo, church? Kamusta po tayo? Mabuti. Yan, mainam po, no? Alam ko po, no, na ang bawat isa po sa atin ay meron pong mga hinaharap po sa buhay at meron pong mga nararanasan po sa buhay po natin. Amen po ba? Paano po tayo nagko-cope sa mga yon, sa mga challenges sa buhay po natin? Ano, yun, yung mga tanong, no? Actually po, no, these past few days and few months, we observe po, dito po sa Pilipinas, no, we have been so exposed to calamities, we have been so exposed to sa mga pangyayari sa usapin sa pamahalaan, usapin sa mga maling aral na ating pong mga naririnig po sa panahong ito. And sometimes po, no, kapag po dumadating po tayo sa mga pagkakataon na yon, sometimes po dumadating yung punto na nag-iisip po tayo, no, ano po bang nangyayari sa mundo? Dumadating po ba tayo sa ganon? Ano bang nangyayari sa bansang Pilipinas? Ano bang nangyayari sa atin? Ano bang meron, no? And aside from that, aside from all of the challenges sa environment po natin, alam ko po na sa personal nyo pong mga buhay, ay meron din po tayong mga experiences na pinagdadaanan. O mga challenges po na pinagdadaanan. Tama po ba? Ayan, parang konti lang ata ang humaharap dito sa mga pagsubok sa buhay. At mabiyaya po ang Diyos kung ganon, no? So, at dahil po sa mga hinaharap po natin sa buhay, may it be a personal matter, may it be a work-related matter, may it be a relational matter, o anuman pong aspeto ito na pinagdadaanan po natin. Alam po natin, no, na somehow, nakaka-apekto po ito sa mga pang-araw-araw po nating mga buhay. At ngayong umaga pong ito, no, ito, yan, kaya po yan yung nakalagay natin. No? Ngayong umaga pong ito, alam ko po, no, that we are all living in a uncertain world. Tayo po ay nabubuhay po sa isang mundo na meron po, na wala pong kasiguraduhan. Sino po dito nakakaalam ng darating na bukas? Wala po, di ba? And those uncertainties, sometimes, nagkokos para tayo po ay mag-worry, para tayo po ay mag-stumble, para tayo po ay panghinaan ng loob, at o kaya para po tayo ay huminto sa ating pong mga ginagawa o minsan po sa ating pong pananampalataya. Sa umaga pong ito, no, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos kung saan ang nakareceive po ng letter ay ang mga tao kung saan humaharap din po sila sa mga pagsubok sa buhay. At tingnan po natin kung paano pong si Pedro
ay tinulungan sila at binigyan sila ng kalakasan para mapagtagumpayan ang kanila pong buhay. Ang ating pong aral ay manggagaling po sa 2 Peter, Second Peter chapter 1 verse 3 to 11. Ang title po ng ating pag-aaralan is Thriving in Challenging Times, Living Out Your Faith in a World of Uncertainty. Sabay-sabay nga mo nating sabihin yung word na thriving. 1, 2, 3. Very good, no? Very good. Nagsabi very good, no? Thriving, no? Ibig sabihin po, kinuha ko po yung word na thrive o thriving para po maipakita, no, na sa kabila po ng mga pagsubok na atin pong haharapin, meron po tayong kakayahan na mag-thrive. Ano po yung word na thrive, no? Yung word po na thrive, sa dictionary po, ang meaning niya po ay to prosper or to grow or to flourish. Sometimes, kapag po tayo po ay humaharap sa mga problema at mga pagsubok, napakahirap po na sabihin na tayo po ay nag-grow, na tayo po ay lumalago, na tayo po ay magpapatuloy. Pero po tingnan po natin kung paanong si Peter ay sinulatan ang mga Kristiyanong ito upang sa kabila po ng mga challenges na hinaharap nila, sa kabila po ng mga uncertainties na darating sa buhay po nila, ay matutunan po nila na mag-thrive. So basahin po natin yung passage sa 2 Peter chapter 1 verses 3 to 11. Ayan, meron pala dito. Ayan. So ang title po niya is Confirm Your Calling and Election. Ayan, nababasa naman, no? Sige, basahin po natin, no? 2 Peter chapter 1 verse 3 to 11. So basahin ko po, no? Verse 3. His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of Him who called us to His own glory and excellence, by which He has granted to us His precious and very great promises, so that through them you become partakers of the divine nature, having escaped from the corruption that is in the world because of sinful desire. Verse 5 po, now, for this very reason, make every effort to supplement your faith with virtue, and virtue with knowledge, and knowledge with self-control, and self-control with steadfastness, and steadfastness with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love. For if these qualities are yours and are increasing, they keep you from being ineffective or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus. For whoever lacks these qualities is so nearsighted that he is blind, having forgotten that he was cleansed from his former sins. Verse 10 po, no? Therefore, brothers, be all the more diligent to confirm your calling and election, for if you practice these qualities, you will never fall. Verse 11 po, no? For in this way, there will be richly provided for you an entrance into the eternal kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. Ang Diyos po ang magpala sa pagkabasa po ng kanya pong mga buhay at banal na salita. Sa umaga pong ito, no, ito po yung talata po na ating pong pag-aaralan. So bigyan ko po kayo ng, pumiyok pa, no? Bigyan ko po kayo ng konting background, no? Sa 2 Peter po, no? Ang 2 Peter po, syempre, pangalawang sulat po ni Pedro sa mga Christian believers, no? Sabi po, it is a letter of a dying man. So mababasa po natin yun sa 2 Peter 1 verses 13 to 15. Basahin po natin, no? 1:13 to 15. Para po makita natin, no? Ito po, sa verse 13 po, wala po kasi dyan eh. Minabuti kong sariwain ito sa inyong isipan habang ako'y nabubuhay pa. Alam kong hindi na ako magtatagal sa buhay na ito ayon sa ipinahayag sa akin ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya't gagawin ko ang lahat upang maalala pa rin ninyong lagi ang mga bagay na ito kahit ako'y nasa kabilang buhay na.
So dito po no sa 2 Peter 1:13-15 makikita po natin no yung condition po ni Peter when he wrote po the 2 Peter. And alam po natin no na kapag ang isang tao ay lilisan na o mamamatay na, ano pong hangad niya? Ano pong puso niya sa palagay nyo? Ang puso niya po lagi ay mapabuti yung kanya pong iiwanan. Ganon po ang puso ng isang tatay. Ganon din po ang puso ng mga magulang. Ganon din po ang puso ng isang pastor. No, na kung sila man po ay aalis, lilisan sa anumang pong rason, ang lagi po nilang hangad ay mapabuti yung mga tao na iiwanan nila. Amen po, di ba? So yun po ang puso ni Peter nung kanya pong sinulat po yung 2 Peter. Pangalawa, si Peter po ay aware sa mga kondisyon na nangyayari sa environment o sa kapaligiran ng mga believers na ito. Kaya gusto niya, habang siya ay nabubuhay pa, mapaalalahanan ng mga ito sa mga turo na kanya pong binigay na sa kanila. Ano po yun? Sabi po dito, there are false teachers who denies the authority of the master. Sa 2 Peter 2 verse 1, mababasa po natin yon. Sige, move po tayo. Sabi po dito, nang una may mga huwad na propeta na lumitaw sa Israel, gayon din naman may darating sa gitna nyo na mga huwad na guro. Lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Pati ang Panginoong nagligtas sa kanila ay kanilang itatakwil, kaya di magtatagal at sila'y mapapahamak. So meron pong mga huwad na guro na nagtuturo po denies the sure judgment and coming of the Lord. Yon sinasabi, inaano rin po nila na sa sobrang tagal po nilang nag-aantay sa Panginoong Jesus, dinedenay na po nila yung pagdating pong muli ng ating pong Panginoon. And lastly po, there are Christians or sa areas po nila who practice immorality and corruption among the church order environment. So bilang isang tatay o bilang isang pastol na nag-aalaga sa mga believers na ito, kapag po alam nyo sa sarili nyo na may mga gantong scenarios sa inyo pong pag-alis, ano pong mafe-feel nyo? Talaga pong ang magiging initial reaction nyo ay mapaalalahanan sila sapagkat ayaw natin na sila po ay matalikod pa sa kanilang pananampalataya. Yun po yung puso ni Peter nung sinulat niya po yung talata na ito o yung libro na to. And yun din po yung paghuhugutan natin ng ating pong aral sa umaga pong ito. So, babalik po ako doon sa title natin, no? Sabi ko po dito, Thriving in Challenging Times, Living Out Your Faith in a World of Uncertainty. Ito pong mensaheng ito ay mensahe po ni Peter para po sa mga believers na ito. And I hope po, na ang mensaheng tinanggap ng mga believers na ito ay tanggapin din po natin ngayon, hindi man po sa konteksto ng kanilang panahon, pero sa konteksto po ng ating pong nararanasan ngayon. Kaya tulad po ng sinabi ko po sa inyo kanina, we are living in a lost and uncertain world. Na ang tanging kasiguraduhan lang po natin ay ating Panginoong Jesus. So sa panahong ito na meron pong mga uncertainties sa bansa natin at maging sa mga buhay natin, ano nga po ba dapat ang ating pong gawin para po tayo po ay patuloy po na mag-thrive at lumago po sa ating pong pananampalataya. Ready na po ba kayo? Amen. Ayan. So, ang una po nating dapat alalahanin at dapat po nating tandaan, sa panahon po ng ating pong mga challenges sa buhay natin at sa panahon po ng ating pong mga nararanasan sa buhay po natin, ang una pong paalala sa ating lahat ay, ito po, know that God has granted us everything we need to thrive in these times. Ulitin ko po, know that God has granted us everything that we need to thrive in these times. Makikita po natin yan sa 1 Peter 1
verses 3 to 4. Sabi po dito, basahin ko po, no? His divine power has granted to us all things that pertains to life and godliness through the knowledge of Him who called us to His own glory and excellence, by which He has granted to us His precious and very great promises, so that through them you may become partakers of the divine nature, having escaped from the corruption that is in the world because of sinful desires. Sa Tagalog po, ito po, no? Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay na makadiyos. Ito'y dahil sa ating pagkakakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahagian tayo ng kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. Sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas kayo sa nakakasirang pagnanasa ng sanlibutang ito at upang makabahagi tayo sa likas bilang Diyos. Dito po sa talata na to, no, hinighlight ko po dyan yung word na granted. No? Hinighlight ko po dyan yung word na granted, no? Chineck ko po kung ano po yung difference ng granted tsaka ng give. 'Di ba? Kasi sa ESV po kasi ang ginamit ay granted. Pero chineck ko po bakit po hindi give yung ginamit, no? Pag pala give, ibig sabihin you give out of generosity. So dahil mabait ka, nagbigay ka, no? Pero pag sinabi daw pong granted, grinant ito para sa'yo, it means that you were given the authority and rights for that matter. Parang ibig sabihin, binigyan ka ng authority, binigyan ka ng karapatan para dyan sa bagay na yan. So ano pong paalala po sa atin, no? Sabi po dito, no? Know that God has granted us everything we need to thrive in this time. Sa panahon po nila, sa 2 Peter, sa panahon po nila, alam po natin, no? Sabi po dito sa verse 4, no? Having escaped from the corruption that is in the world because of sinful desires. Sinabi ko po sa inyo kanina, no, na sa panahon po nila ay meron pong mga huwad na guro. Nagtuturo po ng mga maling katuruan. At ito rin po, sila rin po ay mga tao na nagpa-practice po ng sexual immorality. Mga lustful desire. So ngayon, ano po ang reminder sa kanila ni Peter? Sinasabi po sa kanila ni Peter na you already given the power to overcome those things. Binigyan na kayo ng kapangyarihan, binigyan na kayo ng authority. When you accepted Jesus Christ, o nung tinanggap nyo ang gospel that we preach, you were given the power and authority to overcome this. Yun po ang sinasabi po sa kanila. Kaya sa kabila po ng mga threat, sa kabila po ng mga persecutions na kanila pong pinagdadaanan, ang reminder po sa kanila is that you are granted a power to overcome this. Amen po ba? So, dahil meron silang kakayahan, meron silang kapangyarihan sa pamamagitan ni Kristo na kanila pong tinanggap, ay kaya po nilang malagpasan kung ano man po yung pagsubok na kanila pong hinaharap. Dito po, no, nakalagay po dyan, ayan. Dito po, no, nakalagay, yan, no, know that God has granted us everything we need to thrive in this time. Yung everything po dyan, ipinagkaloob niya po ang lahat. Ipinagkaloob niya po si Kristo sa ating lahat. At ang ginawa po ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ay sapat na, sufficient, and enough for them. At the same power that were given to them is the same power that we have sa panahon po natin. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Di ba? The same power that was given to them was the same power that we have right now. At sa kabila po ng mga haharapin natin at mga pagsubok na ating pong haharapin sa buhay po natin, alam po natin that we can overcome those kahit po mahirap, kahit po masakit, kahit po sa feeling po natin ay wala na tayong pag-asa, but still,
kaya po natin yung malagpasan sapagkat ang ginawa po ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ay sapat ng katibayan para tayo pong lahat ay mag-thrive at magtagumpay. Amen po ba? Pwede na ba nating palakpakan ng Diyos? Di ba? Sabi ko nga po dito, what God has granted to us is first po si Jesus Christ and the salvation that meron po tayo. Pangalawa po, the power that we have through the Holy Spirit. Ito po ay pangako ng Diyos para po sa atin. Pangako niya, no? Sabi po, di ba, hindi ko kayo iiwanan na mag-isa. Sinabi rin po na, hindi ko kayo iiwanan ni pababayaan. Magsusugo siya ng Paraclete para po sa atin. At hayag po ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa ating lahat. Amen po ba? Dapat po hayag, di ba? When we accepted the Lord Jesus Christ, nung tinanggap po natin ang Kristong ito na ating pong tagapagligtas, we are also empowered and enabled by the Spirit of God or the Holy Spirit. And this Spirit enables us, helps us, para po mapagtagumpayan po ang mundo na ating pong hinaharap. Alam niyo po, no, ang reflection ko po dito, no, kung tayo po ay umaasa po dun sa sarili po nating kakayahan, sa klase po ng mundo na ginagalawan po natin, talaga pong tayo po kahit mananampalataya po tayo at umaasa po tayo sa sarili lang po natin, talaga pong tayo po ay mabibitiw, tayo po ay mastumble, tayo po ay mapapagod, manlulupaypay. Pero po dahil hindi po sarili po natin yung inaasahan po natin, at dahil po umaasa po tayo sa kapangyarihan ng Diyos na ipinagkaloob po sa atin, tayo po ay nakakapanatili, tayo po ay nakakasurvive, at tayo po ay nakaka-overcome. Amen po, di ba? So dahil po dyan, lagi po nating tandaan, no? Let us always remember that God has granted us everything that we need to thrive in these times, or specifically po in these challenging times. Siguro po ang tanong po sa atin, no? Ang tanong ko po sa atin, no, how are you living and thriving today? O nung nakaraang linggo, paano po tayo namuhay at paano po nating isinurvive? Bukas po, Monday na naman, no? Meron tayong Monday sickness na tinatawag, no? How will you thrive yung araw ng Lunes? O kaninang umaga, bago kayo pumunta dito, how are you living or thriving? Nung paggising nyo ba, you are excited na, ay, excited na ako, mag-church na ako, mag-worship ako. Ganun na ba ang attitude natin? O umaga pa lang, ay challenges na ang hinaharap po natin sa buhay? And I pray po, no, ako personally po, ang prayer ko po, no, na when we are facing those challenges sa buhay po natin, or even hindi po challenges to, may it be a blessing, a challenges, or whatever it is na hinaharap po natin, no, sikapin po nating alalahanin ng Diyos sa lahat ng panahon at pagkakataon po ng ating mga buhay. Kasi wala po tayong ibang aasahan. Wala po tayong ibang malalapitan. Wala po tayong ibang pwedeng puntahan, kundi ang Diyos. So, let us always remember that God has granted us everything in this life. Pwede po ba tayong pumalakpak para sa Diyos? Amen. Hallelujah. Purihin po ang Diyos, no? Purihin po ang Diyos sapagkat ang ginawa niya po para po sa ating lahat ay sapat na para po sa ating mga buhay. No? So, tayo po ay magpatuloy pa po sa ating pong pananampalataya at paglakad po sa ating pong Panginoon. So, yun po ang una nating punto, no? Let us always know and remember that God has granted us everything that we need to thrive in these times. Pangalawa po, wag po kayo mag-alala, 10 points lang po ito, kaya po nagmamadali ako, no? 10 points lang po ito. Next po natin, sabi po dito, no, put in the effort. I don't know kung tama po ba yung pagkalagay ko nung put dyan, no? Put in the effort to grow and thrive. Sabihin nga po natin sa katabi natin, make every effort to grow and thrive.
Ayan. So sabi po, ang paalala po sa kanila ni Peter, no, na lagi tayong magkaroon ng pagnanasa at kagustuhan na mag-grow. Saan po natin yan makikita? Basahin po natin, dito po, ayan. Basahin po natin sa 2 Peter 1 verses 5 up to 7, no. Ito po yung yundo ng bigat ng talata niya, no. For this very reason, make every effort to supplement your faith with virtue, and virtue with knowledge, and knowledge with self-control, and self-control with steadfastness, and steadfastness with godliness, and godliness with brotherly love, affection, and brotherly affection with love. For if these qualities are yours and are increasing, they keep you from being ineffective or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Sa Tagalog po, no, kinuha ko rin po yung Tagalog niya, no. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan, sa inyong kabutihan ang kaalaman, sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili, sa inyong pagpipigil sa sarili ang katatagan, sa inyong katatagan ang pagiging makadiyos, sa inyong pagiging makadiyos ang pagmamalasakit sa kapatid, at sa inyong pagmamalasakit ang pag-ibig. Kung ang mga katangiang ito ay taglay ninyo at pinagyayaman, ang inyong pagkakilala sa Panginoong Hesukristo ay hindi mawawalan ng kabuluhan at kapakinabangan. So, nababasa po natin, kung papansin niyo po yung talata po na yan, mapapansin niyo po yung progression, no? Sabi po dito, make every effort to supplement your faith. So makikita po natin dyan, no, from faith with virtue, virtue with knowledge, knowledge, self-control, self-control to steadfastness. So makikita po natin dyan yung progression. Makikita po natin yung sinasabi niya na patuloy na paglago o pag-improve po ng mga qualities na ito na meron po tayo. Nakalagay din po dyan, yun po, for if these qualities are yours and are increasing, they keep you from being ineffective or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Sa palagay nyo, bakit kaya ito sinabi ni Peter sa kanila? Bakit po kaya sa pag-construct po ng sentence o ng paragraph ay binigyan po ng progression? Una po, alam po natin, no, sa background po talaga, alam po natin na sila po ay humaharap po talaga sa panahon ng pagsubok, ng panahon na yan. Ngayon po, ang naging question ko po dyan, no, bakit po sinabit ni Peter na kailangan nilang make every effort to supplement your faith? Bakit kailangan nilang mag-effort? Bakit kailangan nilang mag-effort? Remember, ang una ko po na-check dyan is that kapag po ang isang bagay, o tubig na lang po, no, kapag ang tubig po ay stagnant, ano pong nangyayari? Dumudumi. O parang hindi po siya, pinapamahayan daw po ng lamok, di ba? Ng lamok. Ng itlog pala ng lamok, no? Pero kung i-check po natin sa reality, kapag ang tubig po ay stagnant o hindi gumagalaw, they are more prone to contamination and bacteria. Ngayon po, dito po sa 2 Peter, kapag po ang mga Kristiyano, sinusulatan po ni Peter, kapag hindi po sila lumalago at nag-grow, mas prone po sila na maapektuhan ng mga tao sa paligid nila, ng mga maling turo sa paligid nila. Kasi all of them are waiting for the sure coming of Christ. Pero, may mga nagtuturo na, nako, sa sobrang tagal na, namatay na yung mga ninuno natin. Sinabi po yun sa 2 Peter chapter 3 verse 4, na namatay na yung mga magulang natin, mga ninuno natin. Hindi pa rin dumadating yung Kristong ito na sinasabi ng mga apostol. Di ba? So anong tendency kapag ganun yung sinasabi sa'yo o ganun yung finifeed sa'yo ng mga tao? Kapag hindi ka nag-grow, pag hindi sila nag-grow doon, maaari silang ma-stumble. O maaari silang sumuko sa pananampalataya nila kasi, oo nga, no? Oo nga, ang tagal ko na rin nag-aantay. Nagkaasawa na ako, nagkaanak na ako, nagkaapo na ako. Wala pa rin nangyayari.
So maaari pong ganon yung maging pananaw nila. Kaya ang paalala po sa kanila ni Peter is to make every effort to supplement their faith. Mag-effort kayo na mag-grow at mag-thrive. Remember na hindi po natatapos ang kaligtasan po natin nung tinanggap po natin si Kristo. Hindi po doon natatapos. No? Kung tinapos nyo na po doon, yung confession po natin ng Lord and Savior ay hindi po totoo. No? Kasi sabi po natin Lord and Savior, pero most of the Christians po, ang ginagawa ay Savior lang. Pero nakakalimutan po yung Lord. Pag sinabi po nating Lord and Savior, tagapagligtas mo siya at Panginoon. Dahil Panginoon mo siya, Master mo siya, you are ought to serve Him and to follow Him. Diba? So kaya po ang ganun din po ang paalala po sa kanila ni Peter. Na huwag kayong maging stagnant. Huwag niyong hayaan na matapos kayo sa pananampalataya lang. Kaya sabi diyan, supplement your faith with virtue and virtue with knowledge. At kung papansinin niyo po yung mga qualities na to, sila po ay nagle-level up. Nagle-level up, no? And knowledge with self-control, and self-control with steadfastness, and steadfastness with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love. Ang end point po ay ang love, no? Sabi po dito, for if these qualities are yours, ibig sabihin nasa iyo, and increasing, pinagyayaman, lumalago, they keep you from being ineffective or unfruitful in the knowledge of Lord Jesus Christ. Sa buhay po natin, bilang mga Kristiyano na po na tumanggap po sa Panginoong Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, kamusta po tayo sa aspetong ito ng buhay po natin? Baka kaya tayo madaling mastumble o kaya madali tayong matisod o kaya madali tayong panghinaan ng loob ay dahil hindi tayo nagsusumikap na palaguin pa yung ating pong pananampalataya. Yung kaya ay naku, umulan, ayoko na pong umattend, umulan. Ay naku, hindi ako pinansin ni sister noong nakaraang linggo, no? O kaya, naku, yung sinabi ni Ma'am Mercy, walang pamasahe, walang pera, wala daw breakfast. Pero what I mean po, is that baka kaya po madali po tayong ma-stumble and ma-fall is because hindi po natin kinukultivate, nanonourish o nurture yung ating pong pananampalataya. Sabi po, the word supplement po is sabi po sa dictionary po, supplement po is something that completes or enhances or faith. So kung yun po yung gagamitin natin, kapag daw po sinabing supplement, it is a matter or bagay po na nagkokompleto or nag-e-enhance po ng isang bagay. If this will supplement your faith, ibig sabihin, i-enhance po o ipapalaguin po ang ating pong pananampalataya. With that po, sikapin po nating lahat. Sikapin po nating lahat. Alam ko po, lahat po tayo ay work in progress. Wala pong perfect. Wala pong perfect na Christian. At wala pa pong, I don't know po kung nakaabot na po sa enlightenment. Nakaabot na po tayo sa rurok ng ating pong pananampalataya. Wala pong ganon, We are all work in progress. At sa biyaya po ng Diyos, sikapin po natin at pagsumakipan, paano bang term na? Basta yun po, nakuha nyo yung word Very good po, nakuha nyo yung word. So, pagsikapan po natin, na mapalago pa po ang ating pong pananampalataya. Amen po. Sino po dito yung willing pa na mag-grow sa kanya pong pananampalataya? Ayan, di ba? So, regardless, kung 10 years ka ng Christian, 30 years, 40 years, 50 years, alam po natin, na sa bawat araw at sa bawat panahon, lagi pong may pagkakataon para tayo po ay lumago pa po sa ating pong pananampalataya. Palakpakan po natin ng Diyos. Salamat po sa Diyos sapagkat hindi po niya pinipigilan at hindi niya po hinahayaan na tayo po ay maging bansot na Kristiyano. At ayaw din po nating mangyari yon sa congregation natin, dito po sa CJLS, We want all of you to grow.
We want all of you po na makita po namin na talagang nagpapatuloy at matatag sa pananampalataya. So, yun po ang dalangin po namin, no? Sa umaga po ito, no? Kaya po, ang tanong po sa ating lahat, ayan, so what's one area of your Christian life where you can put in extra, hindi ko po, nako-conscious po ako dun sa no, kayo na lang po mag-correct ng sentence kung mali. You are put in extra effort to grow and thrive today. Sa Tagalog po, no, ano pong area sa buhay natin ang pwede po nating pagsikapan na mapalago sa araw na to? It can be your self-control, it can be your steadfastness, it can be your love, your brotherly affection, your virtue, your passion, your worship to God. So ano po yung aspeto ng buhay po natin? Yung, Lord, for today, Lord, starting today, I will make every effort to improve in this matter. Parang, I don't know po kung sa BS ba sa Malibu nung Friday ko yun narinig. Meron pong nagsabi, hindi ko po alam kung sa prayer meeting o sa BS ng Malibu, no? Parang nakwento po na, sinasabi niya daw po sa sarili niya na wag nang mag-worry. Hindi ko sabi ko, sige, wag na akong mag-worry. Pero every time daw po na humaharap siya sa mga pagsubok, laging nandun, nagwo-worry pa din siya. No? Siguro, yun po isang bagay na pwede nating ma-improve, no? Yung ating trust sa Panginoon, no? Pwede po yun. So, anong areas sa buhay natin na pwede nating i-commit, Lord, starting today, starting September, or starting October, or starting 2025, kung nahihirapan pa tayo, no? Starting 2025, I'll do my best to improve on this trait. Hindi po para sa sarili na, una po, para po sa atin, pangalawa po, para po sa kapurihan po ng Panginoon sa buhay po natin. So let us meditate po on this. What are the areas of your life that you can put in extra effort to grow and thrive today? Yan, so mag-reflect po tayo, no? At dalangin ko po, no, na hindi man po ngayon, sa buong araw na to, no, let us reflect po on this Word of God, na sikapin natin at tulungan po tayo ng Diyos na lumago pa. Remember po, no, sa John, no, kapag daw po ang sanga ay hindi nagbubunga, ano pong ginagawa? Pinuputol, di ba? So, dalangin ko po, no, na matagpuan po tayo ng Panginoon na fruitful. Yung ating pong mga buhay ay fruitful, nagbubunga at patuloy po na lumalago sa pagkakaalam po natin at pagkilala po sa Panginoon. So, yun po ang pangalawa. So, balikan po natin, no? Remember to put in every efforts to grow and to thrive. Huwag po kayong matakot, no? Kasi kasama naman po natin ng Diyos. No, Lord, hindi ko po ito kaya, hindi ko po ata kaya mag-grow, mag-thrive dito. Ang dami pong nag-uusig sa akin. Lord, sa loob po ng family namin, meron na po akong challenges Parang hindi ko na po kaya. Pero wag po kayong mag-alala, no? Kasi kasama niyo naman po ang Diyos. Yun po yung pangako niya sa atin Kasama po natin ang Diyos. So, mahirap man, pero sa biyaya niya at sa tulong niya, kaya po natin iyan. Amen. So, pang-apat po, nakalagay ko po dito, no? Be more diligent to confirm your calling and election. Sige po, sabihin po natin, no? Sabihin po natin sa katabi natin, be more diligent to confirm your calling. Ayun. So, sabi po, be more diligent to confirm your calling and your election. Nako, ano po kaya yung ibig sabihin ng maging diligent ka to confirm your calling? Pag po ba hindi na-confirm yung calling ko, ibig sabihin, hindi na ako ligtas? No? Yun po kaya ang ibig sabihin ni Peter sa kanila nang sinulat po ito. Pag sinabi daw po nating diligence, it means a care and thorough action. No? It's a careful, hardworking actions. It also means seeking something with all our hearts, with all our strengths, and all our might. Yun po nakuha ko sa Bible Dictionary, no, ng ibig sabihin ng diligence.
Dito po, sinasabi po ni Peter, doon po muna tayo, no? Sinasabihan niya po sila na be more diligent to confirm your calling and your election. Bakit? Bakit niya po ito sinasabi sa kanila? Doon sa mga believers na sinulatan niya. Una po, unang rason, may mga Kristiyano po no nung time nila, Christian believers or kamanggagawa nila sa iglesia na sila pa po ang nagtuturo ng mga maling kautusan. Katuruan, sorry po no. Maling katuruan. Kung sino pa po yung mga Christian believers na nakapakinig na ng preaching, ng gospel, sila pa po yung nagsasabi o nagde-deny ng katotohanan ng pagbalik po ni Kristo sa panahon po nila. So, and pangalawa, ito rin pong mga Kristiyanong ito ang nangunguna sa mga lustful and sinful desire na kanila pong ginagawa. Basahin ko po dito, no? May verse po tayo dyan. No? Therefore, brothers, be all the more diligent to confirm your calling and election, for if you practice these qualities, you will never fall. Sa Tagalog po, no? Kaya nga mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang matiyak na kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung gagawin nyo ito, hindi kayo matitisod. So, ano pong ibig sabihin nito, no? Katulad po ng lagi nagiging debate, no? Nagiging tanong po ba yan, no? Kailangan ba nating gumawa pa ng maraming bagay para maligtas? No? Yun po ba ang magiging tanong? Ang sasagot po dyan ay yung point number 1 natin. Yung finished work of Christ is sufficient and enough. So you have been saved by grace through faith. At hindi po dahil sa mga gawa. Pero, bakit po sinasabing, be more diligent to confirm your calling? Bakit sinasabi yon? Sapagkat, kung kayo, o yun yung sinasabi ni Peter sa kanila, kung sila ay tunay na tinawag at pinili ng Diyos, hindi nila tatalikuran ang mabuting balita na kanila pong narinig. Di ba po? Kasama nila to sa church eh. Ngayon, bakit sila tumalikod sa pananampalataya? Bakit sila nagkaroon pa ng maling aral? Kasi kung totoo na tinanggap nila ang mabuting balita ng kaligtasan na kanila pong narinig sa mga apostol, hindi na po sila tatalikod sa kanila pong pananampalataya. Iyon po ang katotohanan. At kung tunay po nilang tinanggap ang gospel, ang mabuting balita, alam po nila sa sarili nila na ang Diyos ay siguradong darating. Kasi dinedeny na nila eh. Sa verse, basahin po natin yun, no? Chapter 3, verse 4. Sabi po, sasabihin nila, si Kristo'y nangakong darating, hindi ba? Nasaan na siya? Namatay na ang ating mga ninuno, ngunit wala pa ring pagbabago, buhat ng likhain ang mundong ito. O di ba? Ang tanong nila, sasabihin nila si Kristo yung nangarap kung darating, hindi ba? Nasaan na siya? Kala ko ba darating siya? Pero hindi pala, no? Kasi kung totoo po ang pagkatawag at pagpili sa kanila, sa kabila po ng kanila pong pag-aantay, sa kabila po ng mga bagay na kanila pong pinagdadaanan, hindi po sila tatalikod sa kanila pong pananampalataya. At bakit po natin kailangan i-confirm yung ating calling, yung calling and election natin? Sapagkat nakikita po sa ating mga gawa ang kahayagan ng ating kaligtasan. Kung tayo po ay tunay at totoong ligtas, nakikita po yan sa ating pong bunga. Sa ating pong bunga, yung fruit natin. No? Again po, no, emphasize po natin, no, wala na po tayong ibang kailangang gawin sapagkat ang ginawa po ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ay enough and sufficient na for all of us. Ang kailangan po natin gawin ay maihayag ang produkto o result ng ating pong kaligtasan na nakikita po sa ating mga buhay.
Amen po. Amen, no? Kaya po yung, sabi ko po dito, no? A true believer of the gospel will never turn his back to the gospel. A true believer understands and knows that God is just and his promise return is sure. And a true believer has the ability to live a godly life through his fruits. Nakikita po sa buhay po natin ang bunga ng ating pong mga pananampalataya. Kamusta po ang buhay nyo? Kung sa inyo po bibigay ang sulat na ito, kamusta po tayo? Tayo po ba ay madali pong masway ng mundo pong ito, ng ating pong mga experiences o ating pong mga pinagdadaanan sa buhay? I hope po no na hindi, no? Dito po kinuha ko rin po yung hindi lang po ako magaling sa mga Greek, no? Pero chinek po natin yung word na confirm, no? Kapag chinek po natin siya, the word confirm, practice, and do has the same Greek word na ginamit kapag original translation yung gagamitin natin. So kung gawin po natin yung do, confirm, and practice, diligently do your calling and election, for if you do these qualities, you will never fall. O kaya, diligent to practice your calling and election, for if you practice these qualities, you will never fall, to which you will practice well to pay attention as to a lamp shining in the dark place. So, ibig sabihin, yung confirm practice is an indicator that sinasabi sa atin, we need to practice our calling, our salvation. Na ipapamalas at napapakita po natin ng ating pong pananampalataya sa pamamagitan po ng ating pong mga buhay. So with that, what action you would take to practice your calling and election? O pag baka po masyado tayong matakot dun sa calling and election na term, no? Ano po yung mga bagay na pwede nyong gawin para ma-practice po natin, magasagawa po natin at maipakita po ang ating pong kaligtasan? Hindi nyo po kailangan ng bonggang-bonggang gagawin, no? Even in our smallest things na pwede po natin gawin at mapaglingkod sa Panginoon, yun po ay pwede pong kahayagan po ng ating pong kaligtasan. And I hope po no, na sa atin pong lahat, no, maging totoo po yung bunga ng ating pong mga kaligtasan. Again, wala pong perfect na Kristiyano na pagkatanggap kay Kristo ay punong-puno na ng bunga. Wala pong ganon, no? Kaya baka iniisip niyo po yun, no? Wala pong ganon. Lahat po tayo ay nasa proseso po ng pagbabago na ginagawa ng Diyos until ma-achieve po natin yung Christ-likeness na ultimate goal po nating lahat. So I hope po, no, na this message po, no, let's all be more diligent to confirm our calling and our election. Nakikita po ang tunay na kaligtasan sa buhay po natin sa pamamagitan po ng ating mga gawa at ating pong mga buhay. Amen po ba? Amen. So last na po ito. Last 5. Last 5. And lastly po, no, na gusto ko pong ipaalam sa inyo, ay bahagi sa inyo, ang huli pong bagay na gusto pong iwan sa kanila ni Peter is to live in the light of eternity. Mamuhay po na meron pong katiyakan sa maluwalhating hinaharap. Basahin po natin yung 2 Peter, no? Sabi po dito, Peter 1 verse 9, for in this way, there will be a richly provided for you an entrance into the eternal kingdom for our Lord and Savior, Jesus Christ. Sabi po dito, sa gantong paraan, kung kayo'y malugod na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Ang sinasabi po ni Peter sa kanila, ina-assure po sila na kahit nag-aantay kayo, kahit natatagalan na kayo sa mga bagay na inaasam nating lahat o inaasam nyong lahat, huwag pa rin kayong panghinaan ng loob sapagkat darating ang panahon na tiyak at sigurado ang pagdating ng Kristong ito na ating inaantay.
At ito rin po ang iiwanan ko po sa atin, no? Na sa kabila po na tayo po ay humaharap sa maraming pagsubok sa buhay po natin at iniisip po natin na sumuko na o naiinip na po tayo, wag po tayong mawalan ng pag-asa sapagkat ang pangako ng Diyos ay tiyak. Hindi man po natin alam kung kailan, no? Wala man po makapagsabi kung kailan. Pero naniniwala po tayo, no, na tiyak ang pagdating ng Panginoong Jesus. At sa Kanya pong pagdating, ang dalangin ko po, tayo po ay masumpungan niya na nagtatapat sa Kanya. Amen po. Amen. No? Ito po ang katotohanan na ating pong panghawakan sa umagang ito. Na tiyak po ang pangako ng Diyos. Tiyak po ang pangako niya sa iyo. Tiyak po ang kaligtasan na binigay niya po sa ating lahat. Tiyak ang pag-asang binitawan niya sa atin. At dahil po dito, malakas po ang ating loob. Meron po tayong assurance. Diba? Meron po tayong assurance at katiyakan na sa kabila po ng pinahinaharap natin, na sa kabila ng mga bagay na maaaring magpahina sa loob po natin, ay meron po tayong inaasahang pagdating ng Kristong ito. At kapag dumating yung panahong iyon, all of the things na pinagsulit mo sa Panginoon ay mabibigyan ng reward. Hindi lang po siya physical reward. It's a eternal reward na ating pong kakamtan sa pamagitan po ng ating pong Panginoong Jesus. Amen po. Pwede po ba nating palakpakan ng Diyos? Hallelujah. Salamat po, Panginoon, no? Salamat po sa Diyos. Sabi po dito, no, the promise of a rich welcome into Christ's kingdom should fill us with hope and a motivation. Ang pangakong ng Diyos sa ating lahat po ay magbigay po sa atin ng pag-asa at katiyakan na darating siya, tiyak ang kanya pong pagdating sa ating lahat. At sa lahat po ng na-discuss ko, ayan, how can you live today with eternity in mind? So paano po tayo mabubuhay ng meron pong eternity in mind, no? So for all of the things na diniscuss po natin for today, ay tapos na pala, akala ko po 10. Yan, for all of the things, know that God has granted us everything we need to thrive in these times. Put in the effort to grow and thrive. Be more diligent to confirm your calling and election. All of those 3 points are pointing us in living in the light of eternity. Kung tayo po ay umaasa sa kapangyarihang binigay sa atin ng Diyos, kung tayo po ay nagpapatuloy sa paglago ng ating pong pananampalataya, at kung tayo po ay masigasig na pinapakita, pinapractice ang ating pong kaligtasan, in that way po we are living in the light of our eternity. So while we are waiting for His sure coming, let us practice a life with hope, a life with godliness, and a life with holiness. Mamuhay ng meron pong kabanalan, nang sa Kanya pong pagdating, matagpuan niya po tayo at masabihan ng well done, good and faithful servant. Maaari po bang pumalakpak ang lahat po ng anak ng Diyos? Tapos na po tayo, no? O gusto niyo pa po? Next week na lang, next ano na lang po yung susunod, no? So to end po this sermon, ayoko po talagang tawaging sermon eh. To end this teaching, 2 Peter 3 verse 17 to 18, no? Ito po yung natin, no? You therefore, beloved, knowing this beforehand, take care that you are not carried away with the error of lawless people and lose your own stability, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and to the day of eternity. Amen. Amen po ba? Sige po, pwede po ba nating basahin yung verse 18? Yun po ang pinakamagandang part dyan eh. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. But grow of our Lord and Savior Jesus Christ, to Him
name be the glory, but now, today, of eternity. Amen. Ito rin po ang gusto ko pong iwanan po sa ating lahat, na tayo po ay magpatuloy sa ating pong pagkakakilala sa ating pong Panginoon. At ang biyaya po ng Diyos, ang patuloy po nating maranasan po sa ating pong mga buhay. Tayo po ba ay napagpala ngayong umagang ito? Amen. So I hope po na kumilos po ang Diyos sa buhay po natin. Hindi po matapos sa service na ito. Dahil ko po pag-uwi po natin, let us continue to reflect on this Word of God. At i-allow po natin ng Diyos na hipuin po yung puso natin. Na kung meron pong areas sa buhay natin na kailangang maitama, mai-correct, ipanalangin po natin sa Diyos na tulungan niya po tayo. Ipanalangin po natin sa Diyos na samahan niya po tayo. Sige po, let's pray. O aming pong Diyos na dakila sa lahat, Panginoon, Diyos na nangako sa amin, maraming pong salamat, Panginoon, sa umagang ito. O Diyos na inyo pong pinagkaloob. Panginoon, salamat po, Panginoon, sa mga katotohanan ito, Panginoon, that even in the challenging times of our lives, na kahit sa panahon, Panginoon, ng aming pong pagsubok, sa panahon, Panginoon, ng aming pong pinagdadaanan, meron pong buhay na pag-asa, Panginoon, sa amin pong lahat. Mga kapatid, before we end this service, I am asking you to pray. Panalangin niyo po yung sarili niyo. Let us pray that God will help us, will touch our hearts, nahihipuin ng Diyos ang ating pong mga puso, ang ating pong mga isipan at buong pagkatao. Panginoon, sa mga salita pong amin pong narinig, Panginoon, Lord, if there are times, O God, that we stumble, Panginoon, and we forgot, O God, that you are already here with us, Panginoon. Kung sa panahon, Panginoon, na nakalimutan po namin that you are enough and sufficient in our lives, Panginoon. Lord, forgive us, O God, and correct, Panginoon, this very heart, Panginoon. Lord, if ever, O God, kung meron man pong pagkakataon, Panginoon, na kami po ay huminto, tumigil sa paglago, tumigil sa pagkilala sa inyo, Panginoon. Lord, now is the time, Panginoon, na basagin, Panginoon, ang mga pusong ito, Panginoon. Give us, O God, the desire, Panginoon, to grow in the knowledge of you, to supplement our faith with the fruit of the Spirit, Panginoon. So that, Panginoon, sa aming pong pagharap at paglapit sa inyo, Panginoon, may kakayahan po kami, Panginoon, na mapapurihan ka, Panginoon, sa aming pong mga buhay. And Lord, we pray, O God, kung hindi po nagiging totoo sa amin, Panginoon, yung confession po namin that you are our Lord and Savior, Panginoon, and we fail, O God, to show, Panginoon, and to practice, Panginoon, yung kaligtasan po namin, I pray, Lord, help us, Panginoon. Lord, hindi po namin kaya, Panginoon. Wala po kaming magagawa, Panginoon, kawalay sa inyo. Kaya po sa umagang ito, Panginoon, basagin niyo po ang mga pusong ito, Panginoon. Lord, kung meron man po kaming over-familiarity, Panginoon, remove it, O God. Rekindle the fire in our hearts, Panginoon. And help us, O God, na bumalik po, Panginoon, sa puso nyo, Panginoon.